Mahalagang abiso mga kababayan, baka di nyo pa alam ang balitang ito. Nagpatupad ang Pilipinas ng mas mahigpit na mga hakbang para sa lahat ng mga manlalakbay, kabilang dito ang mga overseas Filipino worker, turista at dayuhan, na maging tapat umano sa pagdeklara sa mga tanong na dinagdag ng Bureau of Quarantine sa e-travel. Kung may mga sintomas kayong nararanasan sa loob ng 30 days bago ang nakatakda na yung flight pa uwi sa Pilipinas. Halimbawa na lamang kung kayo ay may mga sugat, lagnat, dapat nyo itong ideklara sa e-travel. Ito'y upang maiwasan umanong makapasok sa Pilipinas ang katakot-takot na nakakamatay na virus na tinatawag na Mpox. Maglalagay ng kaunting pagbabago ang Bureau of Quarantine o BOQ sa screening questions na kailangan sagutan sa e-travel form ng mga biyaherong papasok sa bansa. Ang hakbang na ito ay upang maiwasang madagdagan ang bilang ng Mpox cases mula sa ibang bansa, partikular na ang Clade IB. Ayon sa Department of Health o DOH, kung oo ang isasagot ng biyahero sa tanong na kung nagkaroon sila ng sakit sa nakalipas na 30 araw, kakailanganing mamili sa drop-down list kung may rashes, vesicles o blisters. Kailangang sagutin ito ng tapat ng biyahero. Ayon pa sa balita, kung ang isang pasahero ay napatunayan mula sa isang bansang may Mpox outbreak o nagpapakita ng mga palatandaan o sintomas ng sakit, ang e-travel system ay mag-aalerto sa Bureau of Immigration at DOH. Sasailalim sa pangalawang screening ang pasahero na nakitaan ng sintomas at ililipat sa isang Mpox referral hospital. Matatandaan kamakilan lamang, kinumpirma ng DOH na umabot na sa 5 aktibong kaso ng Mpox sa Pilipinas. Ito'y matapos muling inanunsyo ng DOH na may 2 bagong tinamaan ng virus. Isa sa kinapitan ng virus ay minor de edad na mula sa labas ng Metro Manila. Kaya't alamin natin kung ano ang mga sintomas na ito at paano ito makahawa at maiwasan para may laban tayo dito sa nakakamatay na sakit. Narito pakinggan po natin si Dr. Minghita Padilla dahil kalat ng sakit na ito sa ibang bansa at nang di tayo madali ng mga nagpapakalat ng fake news ngayon sa social media. Listen only to the Department of Health, WHO, and to physicians, mga doktor na may reputasyon na hindi nagkakalat ng fake news. Ngayon ho, itong Mpox this year ay medyo iba na ang variant. Mas nakakahawa at mas maraming namamatay. At mas madalas yung mga namamatay ay mga bata. So, before, in 2022, yung death rate nila was 0.2%. But now, it is 3%. So, malaki ang tinaas. Hopefully, hindi na mangyari na tumaas pa. Now, paano nakukuha itong Mpox? No? So, nakakahawa ito sa mga bodily fluids, sa saliva, sa laway mo, sa pakikipagtalik. Kunyari, na-expose kayo sa taong may Mpox, matagal mo, from 3 to 17 days, even 21 days, bago lumabas ang sintomas. Ano ang sintomas ng Mpox? One is lagnat, parang trangkaso. Pagkatapos yung magkaroon ng lagnat, at yung mga ibang sintomas, saka na lang lalabas yung mga lesions, no, sa ating balat. Nagsisimula siya sa mga para magpupula na flat, tinatawag na rash, no, sa katawan. Pagkatapos ko noon, magkakaroon ng tubig na parang bulutong tubig. Pagkatapos ko magkakaroon ng bulutong na may nana sa loob. At pagkatapos ng nana, ay manunuyo siya at magdadry, nagiging scabs, tapos babalat na lang at darating yung bagong balat nyo. Nakakahawa ho ito. So, ano dapat natin gawin? Eh, mag-isolate na kayo, magsuot ng mask at pumunta sa malapit na health center. Wala ho gamot ngayon. Kasi virus ho ito parang trangkaso, di ba? Supportive. Kaya lang, may bakuna na hopefully makuha natin ang bakuna. And hopefully matuto na tayo sa nakaraan nating pandemya. Maaari siya maging pandemya. Ngayon ay dineclare ng WHO itong Mpox na Global Public Health Emergency. So mataas na kategorya ho ito ng mga health emergency. So we have to be aware, maging responsable mo tayo. Hanggang dito na lamang po mga kababayan. Mag-ingat po kayo palagi kung saan man kayo ngayon at advance Merry Christmas po sa inyong lahat.